May isang buto na kasya sa palad ng iyong kamay, na mas mura pa kaysa isang tasa ng kape sa tindahan, na makikita mo sa kahit anong palengke o supermarket dito sa Pilipinas. At pinatunayan na ng agham na kaya nitong gawin ang isang bagay na hindi kaya ng maraming gamot. Kayang bawasan ang presyon ng dugo ng hanggang 10 puntos. Kayang bawasan ang oxidized cholesterol na bumubuo ng plaka sa loob ng iyong mga ugat. At sa mga pag-aaral sa hayop, nagpakita ito ng hanggang 40% na pagbaba sa mga plakang mayroon na sa iyong mga arterya. Hindi ako nagsasalita tungkol sa tseya. Hindi tungkol sa quinoa. Hindi tungkol sa kahit anong imported na pagkain na mahal at hindi mo alam kung paano gamitin. Nagsasalita ako tungkol sa buto ng flaxseed. Ang flaxseed ay marahil ang pinaka-underestimated na pagkain sa buong modernong cardiology. Nandoon lang ito sa palengke, kasama ng mga cereal at harina, sa isang simpleng pakete, walang magandang packaging, walang endorser, walang advertisement. Pero habang wala itong atensyon, ang mga pag-aaral tungkol dito ay patuloy na lumalabas sa pinakakilalang mga medikal na journal sa buong mundo. Na ang mga resulta ay mapapahinto ang sinumang mag-aaral ng medisina sa kanyang ginagawa at mapipilitang makinig ng mabuti. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ang ginagawa ng flaxseed sa loob ng iyong mga arterya. Ang mga pag-aaral na nagpapatunay nito. Ang tunay na mga numero. Ang biochemical na mekanismo na wala ni isang pagkain sa buong mundo ang nagpakita. Ang tamang dosis na kailangan mong kainin araw-araw. At ang pagkakamaling ginagawa ng 70% ng mga tao kapag gumagamit ng flaxseed na sumisira ng buo sa lahat ng benepisyo nito. Kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo, mataas na cholesterol, o nasabihan ka na ng iyong doktor na may plaka sa iyong mga arterya, ang video na ito ay maaaring baguhin ang paraan ng pag-aalaga mo sa iyong puso simula bukas. Ako si Elena Santos. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na ngayon at i-on ang notification bell dahil dito ay nagbabahagi tayo ng impormasyon tungkol sa kalusugan nang walang kalokohan at nang hindi kita kinakabahan ng walang dahilan. Bago ko ipakita sa iyo ang mga pag-aaral, kailangan mo muna maintindihan kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong mga arterya ngayon mismo. Dahil kapag naintindihan mo na ang proseso, maunawaan mo kung bakit ang flaxseed ay napakalakas laban dito. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang atherosclerosis ay parang taba na dumikit sa loob ng isang tubo, parang kalawang sa lumang tubo ng tubig. Pero mali ang larawang iyon. At ang pagpapadali ng paliwanag na iyon ay nagpapababa sa mga tao ng pag-iisip sa sakit. Ang tunay na nangyayari ay mas komplikado at mas mapanganib. Ang atherosclerosis ay isang proseso ng matagalang pamamaga sa loob ng katawan. Nagsisimula ito kapag ang endothelium, ang napakamaniping panloob na patong na sumasaklao sa iyong mga arterya, ay nasusugatan. Ang sugat na iyon ay maaaring manggaling sa mataas na presyon ng dugo na patuloy na nagtutulak ng malakas sa mga dingding ng ugat. Maaari itong manggaling sa mataas na asukal sa dugo na kumukusok sa mga endothelial cells. Maaari itong manggaling sa usok ng sigarilyo, sa matagalang stress na nagpapanatili ng mataas na cortisol o sa mga kemikal na galing sa ultra-processed na pagkain. Bawat isa sa mga salik na iyon ay parang isang mabaga na papel de liha na patuloy na nagkakamot sa loob ng iyong mga arterya. Kapag nasugatan na ang endothelium, nagiging butas-butas ito. Ang mga particle ng DID, ang tinatawag na masamang cholesterol, ay pumapasok sa nasugatan na dingding at naipit sa loob nito. At doon sa loob, ang mga particle na iyon ay ino-oxidize ng mga free radical. Ito ang pinakamahalagang hakbang sa buong sakit. Dahil ang normal na DID, ang hindi pa na-oxidize, ay hindi nagdudulot ng problema. Ang oxidized DID ang nagpapaandar ng buong inflammatory cascade. Nararamdaman ng immune system ang oxidized DID bilang isang mananakop, kaya nagpapadala ito ng mga macrophage na mga defense cells ng katawan para lunukin ito. Nilulunok ng mga macrophage ang oxidized DID at nagiging foam cells na puno ng taba at namamaga. Ang mga foam cells na iyon ay nagtitipon at bumubuo ng mga fatty streaks sa loob ng arterya. Sa paglipas ng panahon, nagdedeposito ang calcium, nabubuo ang fibrous tissue sa ibabaw, lumalaki ang plaka at napipigilan ang daloy ng dugo sa arterya. At isang araw, kung ang plaka ay hindi matatag, maaari itong pumutok. Kapag pumutok ito, nabubuo ang isang pamumuo ng dugo.
At ang pamumuo na iyon ay maaaring maging sanhi ng atake sa puso o stroke. Ang prosesong ito ay tumatagal ng maraming taon, pero pinapakain ito araw-araw ng kung ano ang iyong kinakain. At ang flaxseed ay lumalaban sa prosesong ito sa hindi bababa sa 3 magkakasamang paraan. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay napaka-espesyal. Ang flaxseed ay naglalaman ng 3 bahagi na sabay-sabay na kumikilos sa cardiovascular system. At ang 3 bagay na sabay na nagtatrabaho na iyon ay wala sa ibang pagkain sa mundo. Ang unang bahagi ay ang alpha-linolenic acid, isang omega-negatibo 3 na galing sa halaman. Ang flaxseed ay ang pinaka-concentrated na pinagkukunan ng omega-negatibo 3 mula sa halaman na mayroon sa kalikasan. Wala ni isang buto, wala ni isang butil, wala ni isang gulay ang makakahabol dito. Ang 2 kutsara ng ground flaxseed ay naglalaman ng humigit kumulang 3 at kalahating gramo ng omega-negatibo 3. Para sa pagkukumpara, ang 100 gramo ng salmon ay naglalaman ng 1 at kalahati hanggang 2 gramo lamang. Ang flaxseed ay may mas maraming omega-negatibo 3 kaysa salmon, gramo para sa gramo. Ang omega-negatibo 3 na ito mula sa halaman ay nagpapababa ng systemic inflammation sa buong katawan. Binabawasan nito ang produksyon ng mga inflammatory cytokine na sumasakit sa mga dingding ng arterya. Binabawasan nito ang platelet aggregation, ibig sabihin ay binabawasan nito ang posibilidad ng pagbuo ng pamumuo ng dugo sa katawan. Pinapabuti nito ang endothelial function, tinutulungan ang mga cells na sumasaklaw sa mga arterya na gumawa ng mas maraming nitric oxide na siyang molekula na nagpapanatiling bukas at malambot ng mga ugat. At tinutulungan nito ang pag-regulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng mga mekanismong kamakailan lamang ay sinimulan ng agham na maunawaan ng buo. At dito nagiging kapanapanabik ang kwento. Noong taong 2014, ang mga mananaliksik mula sa University of Manitoba sa Canada ay naglathala sa journal na Hypertension ng eksaktong mekanismo kung paano binabawasan ng flaxseed ang presyon ng dugo sa pag-aaral na FlexPad. Natuklasan nila na ang alpha-linolenic acid ng flaxseed ay nagpipigil ng isang enzyme na tinatawag na soluble epoxide hydrolase. Ang enzyme na ito ay sumisira ng mga compound na tinatawag na oxylipine na natural na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. Nang mapigilan ng flaxseed ang enzyme na iyon, ang mga protective oxylipine ay tumaas sa daloy ng dugo, nagre-relax ang mga ugat at bumaba ang presyon. Wala ni isang pagkain sa buong scientific literature ang nagpakita ng mekanismong ito. Eksklusibo ito sa flaxseed. Para bang nakahanap ang flaxseed ng isang lihim na pintuan para ibaba ang presyon na hindi pa alam ng mga mananaliksik na mayroon. Ang ikalawang bahagi ay ang mga lignan. Ang flaxseed ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng lignan sa lahat ng pagkain na natestigan na sa buong mundo, hindi lang sa kaharian ng halaman, kundi sa buong mundo. Ang mga lignan ay polyphenolic compounds na may napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory na katangian. Ang ginagawa ng mga lignan sa mga arterya ay pinoprotektahan nito ang vita mula sa oxidation. Natatandaan mo na sinabi ko na ang oxidized vita ang nagpapaandar ng buong atherosclerotic cascade. Ang mga lignan ay nino-neutralize ang mga free radical na nag-o-oxidize ng vita. Kung hindi na-oxidize ang vita, hindi na-activate ang mga macrophage. Kung hindi na-activate ang mga macrophage, hindi nabubuo ang mga foam cell. Kung hindi nabubuo ang mga foam cell, hindi lumalaki ang mga plaka. Ang mga lignan ay lumalaban sa proseso sa pinakasimula nito, sa ugat ng problema. Bukod doon, ang mga lignan ay may direktang anti-inflammatory na katangian sa endothelium. Binabawasan nito ang pagpapahayag ng mga adhesion molecule na umaakit ng mga inflammatory cell sa dingding ng arterya. At tinutulungan nito ang pag-regulate ng mga antas ng cholesterol na nag-aambag sa pagbaba ng ZIT at pagtaas ng DIS, ang protective cholesterol. Ang ikatlong bahagi ay ang soluble fiber. Ang flaxseed ay napakayaman sa mucilaginous fiber, ang uri na bumubuo ng malapot na gel kapag nakihalubilo sa tubig. Ang fiber na ito ay kumukuha ng cholesterol at bile acids sa bituka at inilalabas ang mga ito sa dumi bago pa man masipsip ulit ng daloy ng dugo. Isipin mo ito bilang isang espongha. Sa tuwing kumakain ka ng ground flaxseed, para bang isang espongha ang dumadaan sa iyong digestive system, sinisipsip ang cholesterol at dinadala ito palayo. Ang atay, para mabayaran ang pagkawala ng bile acids,
ay kumukuha ng cholesterol mula sa dugo para gumawa ng mas marami. Ang resulta ay ang kabuuang cholesterol at DHT sa dugo ay bumababa ng masusukat. Ang tatlong bahaging ito, omega-negatibo 3, lignan at soluble fiber na nagtatrabaho ng sabay-sabay ay lumilikha ng synergistic effect na wala kahit isa sa kanila ang magagawa ng mag-isa. Ang kombinasyon ang dahilan kung bakit walang maihahalin tulad sa flaxseed. Ngayon, ang pag-aaral na nagbago ng lahat. Ang Flaxpod Hypertension Study ng American Heart Association noong 2013 ay isa sa pinaka-rigorous na pag-aaral na ginawa para sa kahit anong pagkain at presyon ng dugo. Double-blind, randomized, placebo-controlled na may tagal na 6 na buwan. Ang mga pasyente na may peripheral arterial disease, mga taong may mga arteryang may komplikasyon na, ay nakatanggap ng 30 gramo ng ground flaxseed bawat araw, hinaluan sa mga pagkain sa araw-araw tulad ng tinapay, muffin at cereal bars. Hindi alam ng mga pasyente o ng mga mananaliksik kung sino ang tumatanggap ng flaxseed at sino ang tumatanggap ng whey placebo. Ang mga resulta ay napakagulat-gulat na kailangang i-verify ng 2 beses ng siyentipikong komunidad. Sa mga pasyenteng may mataas na presyon ng dugo na nakatanggap ng flaxseed, ang systolic blood pressure ay bumaba ng 10 beses sa average at ang diastolic ay bumaba ng 7 beses kumpara sa placebo group. 10 punto sa systolic, 7 sa diastolic. Para mailagay ito sa tunay na perspektibo, inihambing mismo ng mga mananaliksik ang resultang ito sa mga epekto ng antihypertensive na gamot at sinulat nila na ang flaxseed ay gumawa ng isa sa pinakamalaking pagbaba ng presyon ng dugo na naitalaan ng kahit anong dietary intervention sa control trial, hindi ng isang gamot ng isang buto na nagkakahalaga ng ilang piso lang. At isang meta-analysis na inilathala noong 2024 sa journal na Clinical Nutrition Research na nagsusuri ng partikular sa mga hypertensive na pasyente sa 5 randomized controlled trials, ay nakahanap ng average na pagbaba ng 8.64 na GD sa systolic blood pressure sa pamamagitan ng flaxseed supplementation. Isa pang meta-analysis na inilathala noong 2025 na may datos mula sa 18 pag-aaral at mahigit 1,200 hypertensive na kalahok, ay nagkumpirma ng makabuluhang pagbaba sa parehong systolic at diastolic na presyon. At isang ikatlong meta-analysis mula noong 2023, ang pinakamalaki sa lahat na may 33 pag-aaral at halos 2,200 kalahok, ay nagkumpirma ng mga resulta at nagpakita na ang pinakamalaking epekto ay lumabas sa mga dosis na hindi bababa sa 30 gramo bawat araw at tagal na hindi bababa sa 12 linggo. Ang ebidensya ay hindi mahina. Hindi ito paunang resulta. Hindi ito batay sa isang maliit na pag-aaral lamang. Ito ay dose-dosenang controlled na pag-aaral, libu-libong kalahok, maraming meta-analysis, mga resultang na-reproduce sa iba't ibang bansa at populasyon. Gumagana ang flaxseed, malinaw ang agham. At ang mga plaka sa mga arterya, kaya ba silang apektuhan ng flaxseed? Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition ang nag-imbestigahan ng eksakto doon, gamit ang isang animal model ng atherosclerosis. Ang mga kuneho ay pinakain ng dieta na mayaman sa cholesterol para mabuo ang mga plaka sa mga arterya na ginagaya ang atherosclerosis sa tao. Pagkatapos, isang grupo ay nakatanggap ng dieta na may 10% flaxseed. Ang resulta, ang flaxseed ay nagdulot ng halos 40% pagbaba sa pagbuo ng plaka kumpara sa control group. 40%. At napansin ng mga mananaliksik na hindi lang pinabaga ng flaxseed ang pag-unlad ng sakit, pati na rin pinalilis nito ang regression ng mga plakang mayroon na. Ang mga plaka na naroon na ay nagsimulang lumiliit. Kailangan kong maging malinaw. Ang pag-aaral na iyon ay ginawa sa mga hayop, hindi sa mga tao. Wala pang pag-aaral sa mga tao na nagpapakita ng regression ng plaka ng partikular sa flaxseed na mag-isa. Pero ang mga mekanismo kung saan kumikilos ang flaxseed, pagbaba ng inflammation, pagpigil sa oxidation ng DHT, pagpapabuti ng endothelial function, pagbaba ng presyon ng dugo, at pagbaba ng cholesterol, ay eksakto ang mga mekanismo sa mga pag-aaral sa tao na may ibang interventions ay nagpakita ng pagpapabagal at sa ilang kaso ay pagbabaliktad ng atherosclerosis. Ang lohikal na tulay ay matibay at patuloy na lumalaki ang ebidensya. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang tungkol kay Lola Nena.
Siya ay 63 taong gulang, taga Cebu City, may presyon na 148 sa 76 kahit na umiinom na siya ng 2 antihypertensive na gamot. Ang kanyang thief cholesterol ay 142. Ang kanyang triglyceride ay 188. Ang kanyang doktor ay nagsasaalang-alang ng magdagdag ng ikatlong gamot para sa presyon. Si Lola Nena, na umiinom na ng 8 tableta bawat araw para sa iba't ibang kondisyon, ay nagtanong kung may natural na bagay na maaaring makatulong bago pa magdagdag ng isa pang tableta sa koleksyon. Ang kanyang doktor, na nakakaalam ng literature tungkol sa flaxseed, ay nagmungkahi na isama niya ang 2 kutsara ng ground flaxseed bawat araw sa kanyang pagkain, hindi bilang gamot, kundi bilang pandagdag dito. Nagsimula si Lola Nena. Araw-araw sa umaga, hinahalo niya ang 1 kutsara ng ground flaxseed sa kanyang lugaw. Sa tanghalian, binubuhusan niya ang 2 kutsara sa kanyang kanin at munggo. Minsan, inilalagay niya ito sa kanyang sabaw sa gabi. 30 gramo bawat araw, walang palya. Sa ika-4 na linggo, sinukat niya ang kanyang presyon sa bahay at nakita niya ang 138 sa 88. Sa ika-8 linggo, 134 sa 86. Sa ika-12 linggo, 128 sa 82. Ang VD ay bumaba mula sa 142 hanggang 118. Ang triglyceride mula sa 188 hanggang 152. Ang ikatlong gamot ay hindi na naging kailangan. Sa follow-up consultation, tiningnan ng doktor ang mga numero, tiningnan si Lola Nena at nagtanong, ano ang binago mo? Nang sumagot siya na flaxseed lang ang idinagdag niya, hiniling ng doktor na makita ang produkto at isinulat ang pangalan nito. Sinabi sa akin ni Lola Nena ang isang bagay na nanatili sa aking isipan. Akala ko ang mga buto ay para sa mga ibon lang na walang epekto sa atin. Hindi ko inakala na ang isang bagay na ganoon kaliit ay makakagawa ng ganoon kalaking pagbabago sa aking presyon. Ngayon, hindi ko na ito titigilan. Ngayon, paano gamitin ang flaxseed ng tama? Dahil may tamang paraan na gumagana at may maling paraan na ganap na nasasayang ang iyong pera at iyong oras. Ang pagkakamaling numero 1 at ang pinakaseryoso sa lahat ay ang pagkain ng buong flaxseed. Ang buong buto ng flaxseed ay may napakatigas at matibay na panlabas na balat. Hindi kayang basagin ng digestive system ng tao ang balat na iyon. Pumapasok ito ng buo at lumalabas ng buo. Kinakain mo ito, nilibot nito ang iyong katawan tulad ng isang pasaherong hindi bumababa sa bus at lumalabas sa kabilang dako ng eksakto rin ang hitsura nang hindi naglalabas ng kahit anong sustansya. Omega-3, 0. Lignan, 0. Soluble fiber, 0. Para bang nilulunok mo ang isang vitamin capsule na hindi kailanman nagbubukas. Ang flaxseed ay kailangang gilingin ng walang pagbubuhod. Bumili ng flaxseed na butil, dilaw o kayumanggi. Pareho itong gumagana. Gilingin ito sa bahay gamit ang blender o coffee grinder sa loob ng 15 hanggang 20 segundo hanggang maging pinong pulbos. Gilingin ang dami para sa 1 linggo at itago sa isang lalagyan ng salamin na may takip sa ref. Ang ground flaxseed ay mayaman sa omega-3 na nagko-oxidize kapag nalantad sa hangin at liwanag. Ang ground flaxseed na nakabukas sa kusina ng maraming linggo ay nawawala ng mga benepisyo at maaari pang maging maasim ang lasa. Gilingin ng sariwa, itago ng malamig, gamitin ng mabilis. At huwag bumili ng flaxseed na nakagilingit na at iniingatan sa supermarket sa malinaw na packaging sa loob ng maraming linggo. Kapag binuksan mo ang pakete na iyon, ang omega-3 ay na-oxidize na. Binibili mo ang nawalan ng lakas. Gilingin mo na lang mismo sa bahay. 20 segundo lang sa blender, iyon lang ang kailangan. Ang dosis. Ang dosis na ginamit sa FlexPad study na nagdulot ng pinaka-impressive na mga resulta sa literature ay 30 gramo bawat araw. Katumbas ito na humigit kumulang 2 kutsarang puno. Magsimula sa 1 kutsara bawat araw sa unang linggo para mapaangkop ang iyong bituka sa fiber at dagdagan sa 2 kutsara sa ikalawang linggo. Kung maramdaman mo ang gas o abdominal discomfort sa simula, normal iyon. Pinapakain ng fiber ang mabubuting bakterya sa iyong bituka at nag-a-adjust pa sila. Mawawala ito sa loob ng ilang araw. Paano ito isasama sa pagkain?
Ang ground flaxseed ay may malambot na lasa, bahagyang katulad ng mani, na bagay sa halos lahat ng pagkain nang hindi binabago ang lasa nito. Ihalo sa iyong lugaw o arroz caldo sa umaga. Budburan sa mga hiwa ng prutas. Idagdag sa iyong oatmeal. Ihalo sa kanin at munggo, ang pinakakaraniwang ulam sa Pilipinas. Ilagay sa sabaw o sinigang. Isama sa masa ng tinapay sa bahay o puto. Ihalo sa kalamansi juice kung iyon ang iyong iniinom sa umaga. Ang mga posibilidad ay walang katapusan at wala ni isa sa mga ito ang nangangailangan ng kahusayan sa pagluluto o karagdagang oras. Hydration. Ang flaxseed ay napakayaman sa mucilaginous fiber na sumasipsip ng tubig. Kung kumakain ka ng flaxseed nang hindi umiinom ng sapat na tubig, maaaring magkaroon ka ng constipation o discomfort sa bituka. Uminom ng hindi bababa sa isang malaking baso ng tubig kasabay ng flaxseed at manatiling maayos ang hydration sa buong araw. Ang fiber ay nangangailangan ng tubig para mabuo ang gel na kumukuha ng cholesterol. Kung walang tubig, tinutuyo nito ang bituka imbes na tulungan ito. Konsistensya. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pinakamalaking benepisyo ay lumilitaw pagkatapos ng 12 linggo ng pang-araw-araw na pagkonsumo at ang mga epekto ay mas malinaw pagkatapos ng 20 linggo. Ang flaxseed ay hindi gamot na may agarang epekto na nagreresolba ng lahat sa loob ng 3 araw. Ito ay isang pagkain na gumagawa ng trabaho nito ng dahan-dahan, binabago ang biochemistry ng iyong vascular system linggo-linggo, buwan-buwan. Ang mga pasyente sa FlexPod study na nagkaroon ng pinakamahusay na mga resulta ay ang mga kumain ng flaxseed araw-araw sa loob ng 6 na buwan ng walang putol. Hindi makakatulong ang pagkain nito sa loob ng 1 linggo at pagtigil. Ang konsistensya ang lahat. Ngayon, mahahalagang pag-iingat. Kung umiinom ka ng anticoagulants tulad ng warfarin o iba pang blood thinners, makipag-usap muna sa iyong doktor bago regular na idagdag ang flaxseed. Ang omega-negatibo 3 ng flaxseed ay may banayad na antiplatelet aggregation effect. Mag-isa itong kapaki-pakinabang, pero kapag pinagsama sa anticoagulants ay maaaring palakasin ang epekto at dagdagan ang panganib ng pagdurugo. Hindi ito dahilan para iwasan ang flaxseed, ito ay dahilan para ipaalam sa doktor at subaybayan. Kung umiinom ka ng gamot para sa presyon, ang flaxseed ay maaaring palakasin ang antihypertensive effect. Ito ay karaniwang mabuti, eksakto iyon ang gusto natin. Pero kung masyadong bumaba ang presyon, maaari kang makaranas ng pagkahilo, panlalabo ng paningin o panghihina. Maaaring kailangang i-adjust ng doktor ang dosis ng gamot. Ipaalam sa doktor at subaybayan ang presyon sa bahay. Kung mayroon kang active diverticulitis, inflammatory bowel disease sa acute phase, o kahit anong active intestinal inflammatory condition, ang mataas na dami ng fiber ng flaxseed ay maaaring pansamantalang magpalala ng mga sintomas. Hintayin ang acute phase na lumipas. Makipag-usap sa iyong doktor at pagkatapos ay magsimula ng dahan-dahan. At isang puna tungkol sa dilaw na flaxseed kumpara sa kayumanggi. Parehong gumagana. Ginamit ng mga pag-aaral ang dalawa. Ang dilaw ay may bahagyang mas malambot na lasa. Ang kayumanggi ay karaniwang mas mura. Ang nutritional composition ay halos magkapareho. Piliin ang mas madaling makita at mas abot kaya para sa iyo. Hayaan mo akong mag-iwan sa iyo ng isang tapat na pagninilay. Ang flaxseed ay hindi papalitan ang iyong gamot. Kung nagreseta ang iyong doktor ng statin, antihypertensive o anticoagulant, patuloy na inumin ito. Ang flaxseed ay nagtatrabaho kasabay ng gamot, pinapalakas ang mga epekto, pinupunan ang mga puwang sa pamamagitan ng iba't ibang mekanismo, pinapalaki ang mga bagay na hindi nako-cover ng gamot na mag-isa. Ang flaxseed ay hindi rin mabubura ang 10 taon ng arterial damage sa loob ng 1 linggo. Ang una at pinakamasusukat na mga epekto sa presyon ng dugo ay maaaring lumabas sa loob ng unang linggo ng tuloy-tuloy na pagkonsumo. Totoo iyon. Pero ang kumpletong proteksyon, ang pagbaba ng matagalang inflammation, ang stabilization ng mga plaka, ang malalim na pagpapabuti ng endothelial function, iyon ay tumatagal ng mga linggo at buwan. Huwag umasa sa agarang himala. Umasa sa progresibong pagpapabuti na papanatili at siyentipikong napatunayan. Pero sa loob ng konteksto ng malusog na pamumuhay, kasama ang balansing pagkain,
regular na galaw ng katawan, medikal na pag-aalaga, at gamot kung kinakailangan. Ang flaxseed ay maaaring maging ang sangkap na gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pangangailangan ng mas maraming gamot at pangangailangan ng mas kaunti. Sa pagitan ng mga arteryang patuloy na nagsisikip at mga arteryang nagsisimulang gumaling. Sa pagitan ng presyon na hindi gumagalaw at presyon na sa wakas ay nakahanap ng balanse. 30 gramo bawat araw. 2 kutsara, giniling sa oras, iniingatan sa ref, hinaluan sa pagkain na kinakain mo na. 1 buto na kasya sa palad ng kamay at naang agham sa pamamagitan ng mga rigorous na pag-aaral, double-blind, placebo-controlled, na reproduce sa maraming bansa, ay nagpakita na isa sa pinakamakapangyarihang dietary interventions na naitalaan para sa cardiovascular health. At nandoon ito sa palengke o supermarket, nagkakahalaga ng ilang piso, naghihintay sa isang taong nakakaalam kung ano ang kaya nitong gawin. Ngayon, alam mo na. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi mo ito sa isang taong mahal mo. Ipadala sa grupo ng pamilya, sa WhatsApp ng mga kaibigan. Lalo na para sa mga nakikipaglaban sa mataas na presyon ng dugo, mataas na cholesterol o plaka sa mga arterya. Ang 2 kutsara bawat araw ay maaaring baguhin ang trajectory ng kalusugan ng isang taong mahal mo. I-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell dahil linggo-linggo ay nagbabahagi ako ng impormasyon na hindi kayang ipaliwanag ng iyong doktor dahil sa kakulangan ng oras. Ang preventive health ay ang pinakamahusay na gamot. Ito ay hindi medikal na payo. Kumonsulta palagi sa iyong health professional bago gumawa ng mga pagbabago sa iyong pagkain o supplementation, lalo na kung gumagamit ka ng mga cardiovascular na gamot. Pero dalhin ang impormasyong ito sa iyong susunod na konsultasyon. Magtanong tungkol sa flaxseed. Magtanong tungkol sa flaxpad study. Magtanong tungkol sa vegetable omega negatibo 3 at lignan. Dahil ang sagot sa iyong presyon ay maaaring nasa palengke, hindi sa botika. Ang iyong puso ay maaaring gumaling kung malalaman mo kung paano ito pakainin. At minsan, ang pagpapakain sa puso ay nagsisimula sa isang buto na mas mura pa kaysa isang tasa ng kape. Alagaan ang iyong puso. Magkita-kita tayo sa susunod na video.